Pag-usapan natin ang isang matinding political showdown na nagsimula sa isang simpleng hamon para sa isang debate. Ano ba talaga ang nangyari dito at ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Nakapagtataka, di ba? Iyan yung tanong na nasa sentro ng usapang ito. Bakit ka maghahamon ng debate sa isa sa mga pinakamagaling na legal mind sa bansa, tapos bigla ka nga atras? Mayroong hindi nagtutugma dyan at iyan ang ating bubusiin. So, para malinaw, simulan natin sa pinakaumpisa. Paano nga ba nagumpisa ang lahat ng ito? Well, nagsimula to sa isang hamon at sa isang medyo biglaang pag-atras. Ganito yan. Simple lang sana ang umpisa, di ba? Isang imbitasyon lang ni Commodore Tariela kay Senator Marcoleta, Senator, bisita ka naman sa Kalayaan Island Group. Pero imbes na oo, ang sagot ni Marcoleta, isang hamon para sa debate. At ang nakakagulat, well, siguro para sa kanya, may pumatol sa hamon niya. Okay, so may debate na. Problem solved. Hindi pa pala. Dito na ngayon nagsimula yung totoong gulo. Hindi sila magkasundo kung ano ba talagang pagdedebatehan nila. Kitang-kita dito yung dalawang magkaibang game plan, no? Sa isang side, si Justice Carpio gusto niya diretsyo sa punto. Legal ba o hindi? Yes or no lang. Striktong legal ang usapan. Pero si Marcoleta, ang gusto niya freewheeling daw. Kumbaga, open mic, kahit saan pwedeng mapunta yung usapan. History, geopolitics, you name it. At alam nyo, may dahilan yan. Sabi nga sa source, classic tactic daw yan eh. Kung alam mong dehado ka sa isang specific na topic, like for example sa batas, ang gagawin mo ay palawakin ang scope ng usapan. Para kang naglalagay ng smoke screen, di ba? Para malihis yung atensyon mula sa mga tanong na mahirap sagutin. Okay, so para mas maintindihan natin kung bakit napaka-importante nung legal side na gustong i-focus ni Carpio, tingnan nga natin ano ba talaga ang sinasabi ng batas natin dito. Una sa lahat, at ito'y kailangang linawin, ang West Philippine Sea, hindi yan gawa-gawa lang, hindi yan opinyon. May batas tayo dyan, Republic Act 11,094 at 12,064. Official yan, legal yan. Ito mismo yung unang-unang punto na gustong patunayan ni Justice Carpio sa debate. Pangalawa, itong Kalayaan Island Group o KIG. Huwag nating isipin na mga bato lang yan sa gitna ng dagat ha. Hindi po. Ito ay isang buong munisipalidad ng Palawan na itinatag pa noong 1978. May mga Pilipinong nakatira dyan, may LGU, may eskwelahan, may klinik. Teritoryo natin yan. At dito na pumapasok yung tinatawag na red herring o pampalihis. Yung argument na ay masyadong malayo yan sa main archipelago kaya hindi na natin sakop. Nako, maling-mali po yan. Sobrang salungat yan sa mga prinsipyo ng international law. Tandaan natin to, magkaibang pagmamay-ari sa lupa o isla at yung karapatan sa dagat sa paligid nito. Hindi porket malayo, hindi na sayo. Isipin nyo yung Hawaii sa US, di ba? Ang importante, may effective occupation ka, may gobyerno ka dyan, may administrasyon. At ang mas mahalaga pa, pag sayo ang isang isla, yung isla mismo ang nagge-generate ng sarili niyang maritime zones. Ganun yon. So, given these legal facts, ano na ang nangyari? Ano ang naging reaksyon ng mga tao, at syempre, ano ang naging kasunod na hakbang ni Marcoleta? Si Commodore Tariela napakalinaw ng sinabi niya. Sabi niya, yung soberanya ng Pilipinas, hindi yan pinagdedebate. Hindi ito isang laro o palabas. This is non-negotiable. At hindi lang yan, si Professor Batong Bakal naman, tinawag niya itong pointless. Kasi, delikado raw, kapag ikaw mismo dinebate mo kung sayo ba ang isang bagay na sayo naman talaga, para mo na ring inamin na hindi ka sigurado. Sa legal terms, admission against interest yan. At sinong makikinabang? Siyempre, ang China. Pwede nilang gamitin yan laban sa atin. Para lang magets natin kung gaano kaseryoso ang usapang ito, pakinggan nyo ang sinabi ng kapwa niyang senador si Ping Lacson. Sabi niya, ang pagsuko sa KIG ay parang pagsuko na rin sa mismong Luzon. Grabe, ganun kabigat ang usapan. Sige, para mas may context, tingnan natin yung tail of the tape ng dalawang bida natin. Sa isang corner, si Justice Carpio, valedictorian, cum laude sa UP Law, 6th placer sa bar, 18 years sa Supreme Court, talagang legal heavyweight. Sa kabilang corner, si Senator Marcoleta, ang background pangunahin sa politika at legislative work. So you can see, may malaking agwat pagdating sa legal expertise. At dito, lalo pang uminit ang kwento.
Imbes na harapin yung debate, anong ginawa ni Marcoleta? Nagbanta siya, nakakasuhan ng treason si Justice Carpio. Pero, ayon sa mga eksperto, legal nonsense daw yan. Kailangan may gera para magkaroon ng treason. At saka, yung desisyon na binabanggit niya, desisyon yun ng buong Supreme Court, hindi lang ni Carpio. So, parang isa na namang attempt na ilihis ang usapan. Okay, so let's zoom out for a bit. Alisin muna natin yung focus sa dalawang tao. Ano ba talaga yung mas malaking issue dito? Ano ang nakataya para sa ating lahat, para sa buong Pilipinas? At ito mga kababayan ang nakakababahala. Kung titingnan nyo side by side yung mga sinasabi ni Marcoleta at yung official na propaganda ng China, parang nag-i-echo sila sa isa't isa. Kinu-question yung arbitral award? Check. Sinasabing gawa-gawa lang ang West Philippine Sea? Check. Suggestion na i-give up ang TIG? Check din. Nakaka-bother, di ba? At para lalong maging interesting, pumasok na sa eksena ang Philippine Bar Association, ang pinakamatandang grupo ng mga abogado sa bansa. Sila na ang nag-alok, okay, gusto nyo ng debate, kami na ang mag-host, kami na ang magmo-moderate. Ito na yung moment na, kumbaga tinawag yung bluff, handa na ang neutral ground, gawin na natin to. Kasi sa dulo ng lahat ng ito, hindi naman talaga ito tungkol lang sa dalawang tao eh. Ito'y tungkol sa kakayahan nating magkaisa bilang isang bansa laban sa mga panggigipit sa ating sariling teritoryo. Laban natin lahat ito. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kapag may naghamon ng isang napakahalagang debate tungkol sa ating soberanya, tinanggap, inayos, pero sa huli ay iniiwasan, sino sa tingin nyo ang tunay na talo? Sino ang nagbabayad para sa mga tanong na hindi kailanman nasagot?